May kilala ko yung mga mala sa 20 years old, maraming ginagawa pero pakiramdam wala silang nararating. Baka sobrang gulo ng utak mo, maraming options pero kulang ka lang sa linaw. Sa dulo ng video na ito, makikita mo ang iyong tunay na sarili kahit na 20s ka kung paano at bakit ka nahihirapan sa pagdedesisyon. Alam mo, yan ang nagiging pattern na po ng mga 20s to 30s po ngayon. Sobrang daming options, pero sobrang kulang lang talaga sila sa linaw or clarity. Sagutin mo nga to bago tayo mag-umpisa. Mas malinaw na ba ngayon ang mga desisyon mo sa buhay compared to 2 years ago o pareho pa rin? So isipin mo, parang may trabaho ka, may kaibigan ka, may social media ka, pero nape-pressure ka. May nagsabi na mag-travel ka, may nagsabi na mag-ipon ka, may nagsabi, nako, mag-resign ka na, mag-take ka na ng risk. Mukhang okay ka sa labas, pero sa loob, talagang gulong-gulo at ligaw na ligaw. Hindi ka mali. Nasa gitna ka lang ng sitwasyon ng buhay mo na hindi pa talaga maliwanag. Kaya kung honest ka, pag-usapan natin, ganito ba nararamdaman mo ngayon? Kung yan ang nararamdaman mo, type me sa comment section. So, para sa mga tao medyo naguguluhan, ito na po yung 7 pitfalls na probably na hindi mo napapansin na mga pagkakamali na ginagawa mo pag ikaw ay bata pa. Pitfall number 1 is this: comparison over clarity. Scroll ka ng scroll, feeling mo na napag-iiwanan ka na ng panahon, nakikita mo nagka-travel sila, may bahay na sila, success na sila, pero ikaw hanggang ngayon walang nangyayari. So anong ending? Nainggit ka, nainis ka. Hindi mo napapansin na sinusukat mo na yung sarili mo sa bilis ng iba kaysa sa sarili mong growth. Ang dapat natin gawin, di ba? Instead of building, you're trying to what? Delay your own progress. Kasi nga, parati ka na lang nagko-complain, parati ka na lang nagko-compare. Pitfall number 2, bata pa naman ako, tsaka na lang yan. Later na lang, may time pa ako. Gigising ka na lang one day na 40 ka na 50, wala pa rin nangyayari. Pag maayos ka ngayon habang bata ka pa, nako maniwala ka, ayos ka pag ikaw ay nag-retire na. Kung pariwara ka, hindi ka responsable, maghihirap ka. So, importante, tanungin mo sarili mo, meron ka bang ganitong mentality na bata pa naman ako? Pitfall number 3, career confusion. Hindi mo alam kung talaga anong gusto mo. Gusto mo ba talaga mag-corporate o gusto mo talaga magnegosyo? Yung parang confused ka, na-overwhelm ka sa options. Kaya ano nangyayari? The reality is this: tumatalong ka from one job to the other. Parang hindi ka happy. Di ba? Tanungin kita, nakailang lipat ka na kumpanya? Pakitype sa comment section nga. The real problem is you try to search something on the outside instead of listening in the inside. Ang sinusundan mo yung uso, hindi yung katotohanan kung ano yung babagay sa iyo. At ito ang hindi sinasabi ng iba, yung pitfall number 4. Kumikita ka pero wala kang disiplina. Yan ang pinakamalaking problema. Di ba? Nung maliit ang kita na pagkakasya, nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Swipe dito, treat dito, order ako dyan, masaya ngayon, stress bukas. Hindi ka kulang sa pera, kulang ka sa sistema. You feel broke even if you're not because you let emotions run your wallet. Kaya nga mas madalas ka bang gumastos o mas madalas ka mag-ipon. Pitfall number 5, yung identity mo nakaukit sa anong sinasabi ng iba. Mas mahalaga sa iyo yung acceptance, yung itsura kaysa substance. Mas maganda sa iyo yung fashion, di ba? Kaysa yung function. Gumagastos ka na magmukhang successful kahit di ka pa stable. Kaya mukha kang mayaman sa labas pero broke ka naman sa loob. Di ba? Sino sa inyo guilty dito? Type guilty naman sa comment section. Pagkakamali number 6, correct me if I'm wrong, I'm not trying to generalize, pero majority of the young people that I see, they have fear of commitment. Takot sila na pumili ng path. Takot sila pumili ng gusto nilang gawin sa buhay. Takot sila mag-lock in. Bakit? Takot sila magkamali. Kaya kung hindi ka nag-commit sa career mo, sa goals mo, sa relationship mo, ending, wala kang maling choice. At ending, wala ka ring choice kasi wala ka nagagawa. Safe ka nga pero stuck ka. Yan bang sitwasyon mo ngayon? At dito nagkakamali ang karamihan, yung pinakahuli. Ito, wala kang vision para sa sarili mo in the future. May weekend plans ka pero wala kang life plan. Alam mo saan ka pupunta bukas pero hindi mo na nakikita ang sarili mo 5, 10, 20 years from now. Kaya kahit marami kang ginagawa, ang feeling mo, paikot-ikot lang. Mabilis ka nga gumalaw pero wala kang direksyon. You live day by day, not life by design. Kaya kung kausap mo ang future version mo, proud ka ba sa ginagawa mo ngayon? Itong ginagawa mo ba papunta yan sa tamang direksyon na gusto mo? You don't lack opportunity, you just lack clarity. Ang 20s mo, hindi kailangan maging perfect. Kailangan lang maging clear and intentional. Alin sa 7 sinabi ko ang pinakatumama sa iyo? I want you to think, reflect, no? And then write it down. Kung ano ang pinakatalagang mahapdi sa sinabi ko,
na makakatulong sa iyo. Sana naman nakatulong tong episode na ito at naliwanagan kayo so that you can move on, so that you can become successful in the future. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.